For today's vlog, tatanong ko ng mga questions. Galing din sa ibang tao, iba or iba personally na ginawa ko. Parang getting to know you both for this video. Gano'n na ba kayo katagal? Ilang? Kung di kami naghiwalay. Dati teka, dogs or cars? Doon ko nakita na, true take and tintong tao na to. Yung hindi man skandalo, yung yung nag-moment ako sa aeroplano. Oo nga pala guys, parang Q&A to, getting to know to. Tapos yung behind ng camera, nandun si Felix. Siya yung nagtatanong, tsaka ang alam ko, nagtanong-tanong siya sa mga friends niya. So, hello. Dalawa yung view namin dito. Farm up questions. Yung mga Farm up nagkalimut. Ayan, yun yung unang So may part. hard pa at may pinaka-hard. Full name nyo pareho. My full name is Brian Rain C. Junicio. Yung name ko, mix ng pangalan ng mommy at daddy ko. Ako, Andrea Lopez Castillo. Simple lang, walang history yung Andrea. Hindi, lahat kayo A, di ba? Lahat kami A. Arian, Andrea. You guys first met? Oh. Una kaming nagkakilala sa school. College classmate kaming dalawa. Yan. FEU sila. Yan. How we met, sa friends lang din. Ayun na, syempre may classmates kami. So, parang yun na lang siya. Doon na lang kami nagkakilala talaga. How do you guys celebrate your monthsary or anniversary? May specific ba kayo na ginagawa? Or sa bahay lang kayo? Automatic yan pag 16. Kahit ma-celebrate lang namin ba, kahit sa turo-turo lang kami kumain. Tapos may picture dapat. Yung kasi din siya mahilig. And appreciate yung kasi every time na nag-scroll kami, may nahanap kami photo sa album. Parang ito yung araw na yun. So, importante sa amin may ganap. Kahit simple lang ba, mag-road trip lang, inom na ng juice, or coffee. Tapos automatic may picture. Dagdag ko lang din, kasi pag mansari namin, sabi ko sa kanya, since months na mansari, ayoko din naman ng bonggang celebration. Alam niyo yun, gusto ko yung, kahit, kasi sa araw na to, sa araw ng mansari, may something special na mangyari na magawa ka na. Yes, yun na. Yung gusto ko, nakaka-capture lahat ng moments. Kasi, may, parang may makakalimutin ako. So, once na makita ko yung picture, ito yung araw na yun na nakita ko. Yung may ganun kasi ako. Kaya mahalaga sa akin na nag-take talaga ng pictures. Yung anniversary, syempre, dapat hindi man bongga. Gusto ko yung parang unforgettable once a year na mangyayari. Parang highlights sa buong taon talaga. Tsaka alam din yun ng mga friends ko, as you know me, na pag nagbanggit sila nung mga moment na, eto di ba ginawa natin to, hindi ko talaga naaalala. Wala talaga. Kaya yun, gusto ko yung picture talaga. In short, importante sa amin nag-celebrate ng mansari. Ano yung pinaka-sweetest thing na ginawa niya sa isa't isa na memorable? Parang hindi niya makakalimutan. Siguro yung ko guys na dengue. Yun. Doon ko nakita na true take and tintong tao na to na talagang hindi lang puro saya ganun. Doon ko nakita na kahit nasa moment ako na naghihirap ako na hindi na talaga ako okay, ang asikaso niya. Kasi may work pa nga siya noon pero alam mo yun, gusto niyang umabsent, wag na siya pumasok, pero ako yung nag-push sa kanya na hindi, pumasok ka, isip tayo ng pwedeng solusyon, ganyan. So doon, yun yung pinaka-sweetest para sa akin na hindi ko makakalimutan kasi doon ko nasabi na okay siya. Ako, sweetest thing na hindi ko naman nakakalimutan sa kanya, yung nag-away kami ng airpot ko. Yung pandemic. First time kong magsagot ng ganun sa kanya. Parang first time kong mag-stand up bilang ate, sa bunso namin, nag-speak out ako. Na may mali sa family namin, tas hindi nagkasundo-sundo, to the point na alam ko pas na to, pero masakit dun At hindi siya nawala nun. Hindi lang siya, pinapakalma niya talaga ako. Siya yung kakampi ko nun bukod sa mga iba kong nakakausap kay mama, sa mga iba kong relatives, gano'n. Siya yung hindi nawala din sa tabi ko.
So, yun yung pinaka hindi ko makakalimutan. At sobrang sweet nun para sa akin. Okay. Yun. Next naman is, gano'n na ba kayo katagal? Ilang? Kundi kami naghiwalay. Hindi, counted pa rin naman. Counted naman yun kasi basta counted daw yun. Part naman ng... Based sa mga pinagtanungan namin, counted daw yun. Gano'n na kami katagal. Ikaw sumagot kasi nakakalimot ka lagi. Grabe. Sumagot ka. Ano? Itong December 16, kaka 4 years lang. So, getting, 4 years and 1 month. This coming January 16. Alam mo. Wow! Where is your dream vacation? Pangarap niyo Together. talaga na Together. makasama niyo yung isa't isa dun sa bansa na yun. At bakit ganun? Bakit yung bansa na yun? Nandito kami ngayon. Ito Ito yung talaga. dream namin. Dream country. Japan talaga. Sa Japan, at ako syempre, nakapunta na ako. Pero gusto ko kasama siya kasi nga, na-appreciate ko yung gusto niya makapunta dito. Naalala ko yung unang punta ko dito. So parang na-excite ako anong pwede mangyari pa din combine yung namin, mga gusto. Tsaka before pa kami magkakilala nito, kasi hindi ko pa siya kalala. Japan talaga yung gusto kong puntahan. Kasi, hindi naman ako ma-anime na tao before, pero sa foods kasi talaga, gusto ko yung food. Yan. So, dream country ko si Japan talaga. Kasi yun, nasa namit ko siya, so nakakatuwa. Tapos, walang shoutout sa mami ko, kundi dahil sa'yo hindi matutupad. Thank you. Arigato gozaimasu. Welcome to Japan. At kay Ferry, alam na ni Ferry yan. Ria. Oh, from Ria. Shout out Ria. Hello, Ria. Si Ria, guys, Ayusin is mo, ah. best friend ni Ferry. Okay? Ano yung naramdaman niyo nun na, napapal ako sa same sex. Ganun. Kasi di ba, marami ding nanonood na parehas din kayo ng situation, di ba? Sa opinion ko, siguro sa mga nanonood nito ngayon, hindi agree sa ganitong kind of love. Na-feel ko yung ganito after nung fourth boyfriend ko. Hindi ko na sasabihin kung ano yung ginawa niya. Sa mga nakakaalam na lang. May mga boyfriend ako. Ewan ko pero mag-feel nung na-attract ako sa girl. In a way na nagagandahan ako sa kanila. Yun lang siya. Then syempre, hindi naman din ganun pa yung focus ko since, di ba, into men nga ako eh. So yun, dun lang nag-open talaga yung world ko nung nag-break kami noon. Tapos, mga nakakasama ko talaga is talagang may mga girl-to-girl silang relationship. Siguro dun na mulat yung isip ko na yun. As I grow older, nag-adult, nag-college, ayan, yan na. Ito na ako, mulat na talaga ako na okay lang yung ganito. Opinion ko to guys, magkakaiba tayo ng opinion. Opinion ko na okay lang to na magmahal ka ng girl. Tsaka, tinatakon siya kasi sa isip ko na kung tanggap ako ng family ko, tanggap ako ng friends ko na ganito ko. Hindi ko naiintindihan yung sabihin na iba. Kasi yun na may importante. Supportive sila sa akin. Yun yung mahalaga sa akin. So, kung ano man yung mga marinig kong negative comment, wala sa akin yun. So, yun. Ako, nalaman ko lang na into girl ako. Roller coaster yun sa akin eh. Kasi nung bata pa talaga ako, elementary or bago pa mag-elementary ganun. Boyish na ako. Ang kalaro ko sa kuya. Nanamit ko ganito. Pero ano ganito, panlalaki. Umandar yung elementary to high school. Naglalaro lang siya. Girl ako pero mahilig ako sa mga PlayStation. Basta yung mga laro na Pero may mga friends akong puro girl. So parang, roller coaster, gano'n. Namulak lang siya nung college ako. Lumabas ako ng toilet, di ko makakalimutan. Lumabas ako ng toilet, may magandang babae doon na hindi mo na-expect na may term na bi. Ibig sabihin ng bisexual daw. Wala pang alam na gano'n eh kasi normal lang sa akin eh. Tinanong ako, yung kasama niya, ano daw number ko? Hinihingi daw nun. What? Hinihingi nun? So akala ko syempre maganda siya, gusto na niya makapagpailingan sa akin. May follow-up question na, kung bi daw ba ako? Sabi ko, ha? Ano yung bi? Ganun ba yung sagot ko? Ano yung bi? Hinihingi na nga yung number ko, gano'n. Kang sa'yo, nakilala ko siya, tapos kumbaga parang yung buhay nito, gusto niya, babae. So parang na-open, tapos may mga friends pa akong mga bi din. So parang doon nag-start yun. Tapos hanggang nagka-first girlfriend ako, pwede mo na to ha. Ganito pala, bukod sa akala ko boyish lang, pananamit. Yung feelings ba ng girl-to-girl na feelings, bago lang yun sa akin. Kasi doon na nag-start yun, nung college ako. Pero the rest mga bata ako, hindi pa ako nakaramdam ng gano'n. Kasi puro boyfriend talaga ako nun. Malandi ako nun. Wow! College lang talaga. Self-proclaim yun, guys. Ayan na, happy na kayo. Next. Ayun na, in-open up nyo na nagkaroon kayo ng boyfriend, di ba? Oo, parang kami nagka-boyfriend naman. Hindi sa tingin yung kaibahan ng
binibigay ng love. Kumbaga, Different. naramdaman yung love nung nag-boyfriend kayo sa babae. Okay. Question is, ano yung difference ng pag nagmahal ka ng lalaki sa babae? Unang difference ng sa lalaki sa babae. Kasi feeling ko pag sa girl, maintindihan ng babae yung nararamdaman ko. Kasi babae din siya. Unang-una, kapag may mensang babae, maiintindihan niya yung pain, yung sakit ng puson mo, yung mood swings mo. Feeling ko maiintindihan niya kasi babae din siya, nararamdaman din niya. Kaso, etong si Dea, hindi daw niya nararamdaman yung mga ganon. Diba? Yung sumasakit yung mga puson. Wala kasi siyang mga ganon. So, hindi rin pala lahat ganon. Yun yung unang pananaw ko na kaya yun yung pagkakaiba niya sa lalaki at babae. Nasa girl nga kasi is feeling ko maintindihan niya ako. Next is, feeling ko kasi hindi rin lahat ng lalaki mahaba yung pasensya. Unlike sa mga babae. Feeling ko lang naman kasi sa mga ex ko nga lalaki, yung mga patience nila hindi ganito kahaba. Tulad sa kanya. Ewan ko, hindi ko maaano paano ba? Medyo green to, para lang sa mga adult to. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Feeling ko kasi pag sa babae, ewan ko, baka mas nasa-satisfy ako sa babae. Alam mo? Ewan ko, baka mas nasa-satisfy ako sa babae. Alam mo? Buti na, nag-vape ako. Kasi, Nagulat ako na. so yun nga, kasi diba pag sa mga lalaki, baka iba siya ko ng mga lalaking nanonood Ito lang naman sa experience ko to. Kasi syempre pag sa lalaki, mas iintindihin nila yung sarili nila, diba? So yun, pag tapos na sila, parang wala na, okay na, yun na. Diba, Terry? Tapos yun, syempre pag sa babae, ano yan, duo kayo. Same pleasure, you know. So, ewan ko, huwag niyo akong awayin, guys. Yung mga lalaki dyan, huwag niyo akong awayin. Yun lang naman yung opinion ko. Experience mo naman yun eh. Magkaiba naman ng experience mo. Yan. So, yun lang. Marami pa rin talagang difference ang pag nagmahal ako ng babae versus dun sa mga ex ko na lalaki. Yun yung ilan sa mga difference. Ako yung difference na naisip ko una yung understanding. Ang babae. Understanding. Pag sa lalaki kasi, parang, kumbaga, ako yung iintindi. Kailangan maintindihan ko siya. Kailangan mag-effort akong ito yung nangyayari sa kanya. Parang ganun kasi, syempre, ito yung experience ko. Parang baga dapat ako yung matured. Which is, ayoko nang ganun. Parang yun yung na difference ko. Kasi naggaya ko. More on siya lalo yung hindi ko. Okay, sige, ganyan. Nung nakilala ko nga yung girl pleasure, give and take. Nangyari. Marunong ako umintindi, marunong siya umintindi. Yun yung parang balance ba, kumbaga. Eh di parang sa akin, hindi nag-aaway. Nagkakaintindihan lagi. Yun talaga unang kong naisip na difference. Wala, hindi ko napapahabain. Yung understanding. Sa hardest question. Hardest Hard na to. Ano yung pinaka mabigat na pinagdaanan sa relationship? Tapos, paano nyo paano siya na-handle ng maayos? Guys, inuulit ko lang. Lahat ng sinabi namin dito sa video na to, sa vlog namin na to is based on our own experience and own opinion namin to lahat, okay? Iba-iba tayo ng opinion, iba-iba tayo ng pananaw sa life, sa mga pinagdaanan. So, wala tong Against sa iba? against sa iba. Or anumang Okay? preference mo sa life? Yung hardest na dumating sa amin talaga is sige na nga, ay deado ako. Deado ako, sige, yung nag-start siya nung nasa sasakyan lang kami, pauwi na galing work. Bigla lang ako nag-open sa kanya na
paano yung future na baby, gano'n. Wala lang, random ko lang siya naisip talaga. Hindi ko siya intention para pag-awayan namin. Hindi, random ko lang. Inopen ko lang sa kanya. Hindi. Kasi parang after nun, naging cold kami. Tapos hindi nagkakatugma yung mga sagot namin. Hindi ako nasasatisfy din sa mga sagot niya or idea niya. Ganun. So after nun, naging cold, naging away lagi. Basta naging cold kami nun. Ako, minado ako parang naglaylo ko kasi hindi na satisfy yung sagot ko kasi nga bago lang sa akin yung ganito. Kasi galing ako, puro boyfriend, ganun. And after nun, dumating sa araw na, dumating yung point na paka-away namin, makipag-break ako. Ako talaga yung nakapag-break na parang cut mo na kayo na, gano'n. Ay, maraming challenges na nangyari. Lahat ng masasakit na bato, nasa akin. Pero hindi ko intention na lang din na para mag-cheat. Kasi siguro gusto ko makalimot. Gusto ko siya kalimutan. Kasi nga hindi na ako healthy. Hindi na healthy yung nangyayari sa amin. Gusto ko siya makalimutan. Kahit anong mangyari. Sige, sama ako sa friends ko. Siya random person. Kita ko nun. Tapos after nun, sakit lang. Kasi ang daming bato sa akin. Lahat ng mga friends na pinuntahin niya. Siyempre, kailangan niya ng comfort. Akala ko nung una okay lang. Sige, okay lang, open mo kasi kasalanan ko naman eh. Nagsabi naman ako na okay lang, so kaya ginawa niya. And after niya, na-realize ko, parang ang sakit lang kasi hindi man lang na-open yung side ko kung ba't ano muna yung pinagdaanan namin bago kami nag-break. Ano yung history ng nangyari before bago ko nagawa yun. Ganun. So basta lahat ng masasakit ng bato na sa akin. Pero tinanggap ko na lang, ganun. Challenge siya kasi hindi ko rin malaman kung gusto ko siya balikan. So after na nangyari, babalikan ko ba ba to? Ganun na yung galit ko sa kanya. Babalikan ko ba ba to? No. Ganun na ako magalit sa kanya. No, ayoko na. Pero hanggang sa one day, syempre, ayun, parang bigla ko na siya niyakap. Nag-away kami sa Tagaytay. Piling away. Yakap ko siya. Kahit di na kami nagkakasundo. Isang yakap lang. Hindi ka na. Hindi ka na. Tama na. Ayusin natin to. Yak siya agad. Kasi parang nanginginig na ako sa mga balik na tayo sa dati. Ayusin natin to. Ganun. Syempre, after nun, di pa agad-agad. Di kailangan ko i-gain yung trust niya eh. Na cut na lahat ng mga mga yung pahangin-hangin ko, yung paimot-imot ko, tama na, kasi ready na akong balikan siya. Challenge doon kasi kailangan ko i-gain trust niya. Na-work naman, pero ayun na yung pinaka-challenges na nangyari sa amin talaga para sa akin. Nag-break kami ng 3 months. 3 months kami nag-break. OMG, ang sakalan chat ko sa tanong ni Perry. So, kahit si Perry hindi alam itong isasagot. Ito na nga. Ang tanong is, ano yung mahirap na pinagdaanan namin at paano namin nasolusyon natin. Connected to dun sa sinabi niya. Okay? Dahil nga dun sa scenario na yung, alam mo yun, nag-overthink siya about sa future. Siyempre, pag once na nag-girl to girl ka, future talaga ang name mo, paano yung baby, etc. Doon siya nag-overthink since bago yung ganito sa kanya. As in yung ganitong seryoso. Tapos, na kasi siya masyadong knowledge. Ang dami kong na-share pa nga actually kay Dea na namulat lalo yung isip niya. Dugtong na to doon sa sinabi niya na yun yung hardest sa akin. Yung dahil sa pag-break namin, may na-meet siya agad. Kasi guys, hours lang to. Hours lang kami nag-break. Imagine, may nakasama na siya agad. So yun. Kaya, nirason kasi niya before is, break naman na kami. So ako syempre, gusto ko humingi ng mga pananaw if consider na break na ba yung gano'n. So talagang nagtasa ko sa mga friends namin na, consider niyo bang break na yung gano'n, na hours pa lang tapos may na-meet na. Hindi daw kasi na oras pa lang. So yun yung masakit sa akin. Tapos on that night, abracadabra. So yun. Tapos, yun, 3 months yun. 3 months na nag-run yung gano'n na. Yun yung hardest talaga sa akin kasi imagine niyo guys, nandun pa rin ako nag-stay sa kanila tapos sila nung yung girl nandun sa labas ng bahay nila, nag-uusap sila doon. Ako alam ko na sa sarili kong may something pero ang sinasabi lang sa kanya, friends lang pero ang tagal nila sa labas. Nakita kong ang sweet nila. Alam mo yun, mararamdaman mo yung bilang babae yung instincts mo. Tapos, every night, umaalis sila. So, yun na nga yung rason niya pala na kasi nga gusto niya ako makalimutan. Naging libangan niya para makalimutan niya ako kasi yun yung gusto niya, yun yung goal niya, makalimutan niya ako dahil na panay-away na kami before noon dahil nga sa future na pinag-aawayan namin. Tapos, hindi ko rin makakalimutan is yung birthday niya. Nandun ako sa labas ng bahay nila, nasa kotse ako, natulog ako, may dala akong cake, hindi siya umuwi. Nasakit sa akin. Kachat ko mama niya noon. Tapos, yun, kinabukasan niya kinuha yung cake. Guys, hindi pa siya yung kumuha ng cake noon, pinakuha niya. So, yun yung hardest sa akin na 3 months yun, 3 months na. Tapos, kahit sa work, nadadamay guys yung work namin. To the point na gusto ko nang umalis dun sa work. At imagine nyo, 8:30, 8 a.m. yung
pag-in namin. So, kakapasok lang namin, tapos 9 a.m. nag-away kami. Hindi ko na maalala yung pinag-awayan namin. Tapos umalis agad kami guys, absent kami noon. Syempre, 9 a.m. eh. Umalis din kami, so hindi ko na rin maalala kung anong nirason namin sa office noon. Nag-aaway kami sa kotse, etc. To make the long story short, Tagaytay na yun na binanggit ni Dave is yun yung ano lang, parang ayoko na din talaga. Ayoko na, nag-decide kami na ayoko na talaga. Parang decidido na talaga akong ayoko na. Ready na ako sa lahat. Yung mga aso namin, yung mga gamit sa bahay, ganyan, ready ko na ilatlo lahat. Tapos ewan ko, yung may pumitik sa kanila. Okay, ayusin na lang natin to kasi ang sa side niya kasi is mahirap maghiwalay ng mahal mo pa yung tao. Okay, sana kung maghiwalay ng lang talaga eh. Kasi ang lagi ko rin turo kay Dea, magbe-break tayo once na sinabi mo sa kanya hindi mo na ako mahal. Yun yung tinuro ko sa kanya, magbe-break tayo pag di na natin mahal ng isa't isa. Pero kung meron pang pagmamahal, kahit konti, hindi mo iiwalayin yung tao kasi papahirapan mo ng sarili mo. Yun. So, yun, inayos namin, pinag-usapan namin lahat. Hindi siya madali, syempre, ano siya eh, healing process yung mga nangyari. Naayos siya nun, nung nagtagaytay kami nun. So, yun, after nung healing process siya, tapos, nag-build ng trust sa isa't isa. Hindi madali, pero kailangan. Ayun. So, hanggang sa naayos. Alam kong yung nangyari na yun is, naging matatag naman din kami lalo. Naging matatag And kami. lesson learned ko rin dun na tama yun, pag mahal mo pa yung tao, ba't mo papahirapan yung sarili mo, di ba? Isang tabi mo muna yung mga nangyari, higa ka, ayun talaga ginawa ko eh. Tumingin ako sa magandang view kasi nasa Tagaytay kami nun. Pagtingin ko sa malayo, city lights, realize ko, may feelings pa naman ako talaga sa kanya. The more ko gustong kalimutan siya, the more na natitrigger lang ako na ano, nahirapan ako ganun. So, niyakap ko siya, tingin ako yung pakaramdam ko, pag-yakap ko, bahala na kung ano yung dalabas sa bunga nga ganun, bas, tama na. Yun ito ba? Comfort. Ewan ko rin, pero kumalma ako nung gabing yun. Kumalma kami pareho. Yung naramdaman ko ng yakap niya, kumalma na. Wala nang usap muna, basta magkasama tayo. Uwi kami na mag-audience, tsaka na natin pag-usapan, tsaka na natin isip paano lang yung recover ganun. Ewan ko lang din guys sa inyong mga nanonood nito ngayon. Sa amin lang kasi yun. Pero ewan ko kung makikip niyo tong advice ko. Pero nasa sa inyo naman tayo. Advice ko lang na kung kayong may mga partner, mga babae, mga lalaki, or boy to boy yan. Kahit ano, basta sa partner nyo. Wala namang madaling problema, diba? Sa relasyon. Lahat, iba-iba tayo ng scenario, iba-iba tayo ng cases. Ang sa akin lang, kung may problema kayo, pag-usapan nyo. Yun talaga yung mahalaga. Communication. Tapos, huwag agad, ayoko na, nakakapagod. Nakakapagod talaga. Mahal mo nakakapagod talaga. So, sa akin, pag-usapan nyo lang, tapos, huwag mong iiwanan yung partner mo dahil sa mababang rason. Maghiwalay kayo kung napakabigat na talaga niya. Kung kaya kang ayusin, huwag kayong maghiwalay kasi hindi naman yung solusyon. Di huminga kayo, space mo na, ganun na, kasi ginagawa namin yun. Pag nag-away kami, space lang, alis siya. O kaya, sa bahay, nasa salas ako, nasa kwarto siya, ganun lang kami, di kami nag-uusap. Tapos later on, okay, may mag-a-approach sa amin na isa. Ganun lang. Huwag kayong breakup is not the key. Tama ba? Sa'yo. Wala na yun guys. As in, pag pinag-uusapan namin yun, wala na. As in, okay na kami po. Tsaka, naramdaman ko afterwards ng mga pangyayari na yun. Sobrang okay namin. Okay namin talaga. Gumaan lahat. Tsaka, tingnan nyo naman, bebe. Kung nasan kami ngayon, tingnan mo, nasa dream country kami na magkasama. And, nakikita ko, hindi ko nakikita actually pala, sorry. Hindi ko nakikita, pero na-feel ko, na-vision out ko yung mga susunod na mangyayari sa akin na magkasama kami. Interest na. Tsaka, tinatanong ko din si Day na pagka, talaga yan maayaw na tao yan. Konting problema. Ayoko na nakakapagod yan. Yung sinasabi ko sa kanya, hindi na makakahal. Pag di siya sumagot, hindi ko na siya papansin eh. Kasi ano lang, arte lang yun eh. Parang akala ko yun yung magpapagaan sa loob ko. Hindi pala ganun. Okay yun. Gulat ako, daming sumusupport sa amin. Na hindi ko na-expect. Parang after nun, lagi sila nag I love you both. Parang na-appreciate ko yun. Kahit hindi ako showing tao, na-appreciate ko. Daming sumusupport pa rin. Tsaka iba sinasabi, huwag na kayo maghiwalay. Ganyan sila. Hindi na nila lang. Diba? Isa. Sana may napulot kayo sa vlog na to, sa content na to. Kung may mga gusto pa kayong malaman sa amin, comment down below. Kung may gusto kayong itanong, comment down below. Pero guys, may ano pa ata kami after na to. My, today dogs or cars? Baga, ipasok mo eh. Both. No! Wala, both lang. Both. Dogs or cars? Both. Siyempre, Yes. India or Japan? Japan. Coffee or milk tea? Coffee. Huskies or corgi? Husky. Rice or bread? Rice or bread? Rice or bread? Ang Ah, Your pinsan know you well. No, Sige, rice muna. Kasi mag-bread naman ako after. tulips or sunflower?
Aww, sunflower. Looks or personality? Dati looks na ng personalities. Parehas tayong malandi, titing malagkit. Di ka umiiwas pag yung labi. Boyish or girly? Boyish. Dito sa likod si Ferry, pero sige, may tatanong ka na sa kanya. Bakit ako? Blue. Hindi, fast talk lang. Isang Oh, sige. question. Bottom or top? Ano? Universal. Umiikot. Helicopter. Looks, personality. Ano? Yeah? Looks. Looks. Love or career? What? Career. Oh. Tall girls, short girls. Short. Kala ko. Chubby or petite? Oh. Chubby. Maputi o morena? Maputi. Malaki, maliit. Ang ano? Bala ka na, malaki, Ang maliit. ano? Balance. Tulo, basa. Siyempre basa. Hardcore ka! Shoutout dyan kay Fernando. Saksi yan sa akin sa mga nangyari sa akin. Lalo na sa love Sa life inyong dalawa. namin. Alam niyo na. Yeah, Tapos na. Buti na lang tapos na. Hindi Don't na forget to like, Don't subscribe, forget to like. like, subscribe. and click the bell button. Yun. Di ba? To get Pinag-aaralan pa namin yung ganito eh. Pero casual muna. Okay. Thank you. Bye! Bye! Bye guys!